Akala ko useful article na. Shopee link lang pala. Tunog, pamilyar ba? Welcome sa Check a Minute with our 7 episodes na pinamagatang The Clickbait Trap. Your one and only favorite 5-minute media reality check. Ako nga pala si Kirby G. Escalante. At ako naman si Lorraine Tadeo. Aminin natin, lahat tayo ay nabibiktima na ng mga headlines na may kasamang naglalakihang red circles at arrows sa thumbnails. Pero pag-click mo, wala naman palang kwenta yung laman. At ako si Beyonce Tablate. Ngayong araw, hihimayin natin kung paano ginagawang pera ng clickbait culture ang ating kuryosidad at galit. Dahil sa media and information literacy, hindi lang ito basta nakakairitang link. Ito ay isang seryosong problema sa industriya. O sige, magkaalaman na muna tayo. Ano ang pinakamalalang clickbait na naklik nyo kamakailan? Hay nako, may nakita akong headline, sikat na aktor, pumanaw na. Pag-click ko, eksena lang pala niya sa bagong teleserye. Aray Diyos ko, grabe yung kaba ko dun ha. Grabe nga. About sa galaxy naman. Yung sa akin, isang higanteng asteroid. Tatama sa Earth bukas. Pagbasa ko sa article, dadaan lang pala ito sa milyong-milyong milya ang layo sa atin. Pera-pera lang talaga para sa ad revenue, no? Part 1. Ang psikolohiya at negosyo ng clickbait. Pero seryoso, bakit ba lagi tayong nahuhulog sa patibong na yan? Alam naman natin na madalas ay exaggerated ito. Pero bakit click pa rin tayo ng click? Lalo ka na. Ano nga ba ang psikolohiya sa likod nito? Ayon sa mga pag-aaral sa MIL at Communication, gumagamit ang clickbait ng tinatawag na curiosity gap. Ito yung espasyo sa pagitan ng kung ano ang alam natin at kung ano ang gusto nating malaman. Ang utak kasi natin, ayaw niya nang nabibitin eh. Kaya kapag sinabi ng headline na, hindi mo maiisip ang susunod na nangyari. Pinaperso ng utak mo na alamin kung ano iyon. At hindi lang kuryosidad ang kinakalakal nila, kundi pati outrage o galit. Mas madaling mag-click at mag-share ang mga tao kapag sila ay galit o emotional. Ang tawag dyan ay emotional arousal. Mas matindi ang emosyon ng headline, mas mabilis kumalat ang link. Kaya pala madalas toxic ang headlines, no? Kasi kung ang headlines ay maayos na nag-uusap ang dalawang politiko, walang mag-aaksaya ng oras para basahin yan. Pero kung grabe, nag-away at nagsakitan sa harap ng kamera, siguradong trending yan! At tandaan natin, attention economy ang tawag sa kalakalan ngayon sa internet. Ang bawat click mo ay katumbas ng page view, at ang bawat page view ay may katumbas na pera mula sa mga advertisers. Binabayaran sila base sa kakayahan nilang agawin ang atensyon mo, kahit pa madaya ang paraan nila. Part 2. Ang etika at epekto sa lipunan. Dito na pumapasok ang usaping ethical. Bilang mga content creators o kahit ordinaryong netizens, may pananagutan pa rin tayo. Ang clickbait ay hindi lang nakakainis, sinisira nito ang tiwala ng publiko sa tunay na pamamahayag o journalism. Kapag ang lahat ng balita ay nagmungkahing parang chismis, paano pa natin malalaman kung ano ang totoong mahalaga? Totoo. At ang mas malala pa, dahil sa mga ugali ng mga tao na nag-share agad ng hindi nila binabasa ang article, ang clickbait ay nagiging ugat ng disinformation o pekeng balita. Nag-aaway-away na lang ang mga tao sa comment section base na lang sa mapanlinlang na headlines. Bilang mga mag-aaral ng Empotech at MIL, kailangan nating gamitin ang ating critical thinking. Ang pagiging literate sa media ay nangangahulugang marunong tayong mag-analyze. Bago mag-react, tanungin muna natin, sino bang nagsulat nito? Ano ang motibo nila? May ebidensya ba? Part 3. Paano maging ligtas sa clickbait trap? O sige, para sa mga makikinig na ayaw ng mabudol, ano ang maaari nating gawin? Halina't bigyan natin sila ng mabilis na MIL guide. Unang hakbang, Think before you click. syempre hindi mawawala yan, no? Kung ang headline ay masyadong dramatiko, nakasulat sa all caps o gumagamit ng mga salitang hindi ka ba ni maniwala, maghihinala ka na. Huwag mong bigyan ng libreng kita ang mga scammers. Ikalawang hakbang, Basahin ang buong artikulo bago mag-comment o mag-share. huwag maging headline reader lang. Kung walang oras basahin, huwag ding i-share para hindi makadagdag sa ingay ng social media. At ikatlo,
Gamitin ang report at block button. Kung ang isang page ay paulit-ulit nang naglalabas ng mapanlinlang na balita, i-report ito para sa misinformation. Ipag-create natin sa kanila ang atensyon na hinahangad nila. Sa huli, ang ating atensyon at kuryosidad ay mahalagang ari-arian. Huwag nating hayaang manakaw lang ito ng mga taong gustong pagkakitaan ng ating emosyon. Maging matalinong netizen, huwag basta kumagat sa pain ng clickbait. At ayan ang pagtatapos ng ating episode ngayon dito sa The Clickbait Trap. Ako muli si Kirby G. Escalante. Ako naman si Biancy Tablate. At ako si Lorraine Tadeo. Laging tandaan, Ang tunay na kaalaman ay hindi napakuha sa isang click lang. Kita-kits sa susunod na episode!